Trials and other difficult times visit families. Sa inyo po kayang pamilya ay dumalaw na ang mga matitinding mga pagsubok sa buhay. Mga sinasabi ng iba dagok daw ng buhay. Dumarating kung minsan sa atin yan, marami pong mga pagsubok, maraming hirap sa buhay. Now, how do we deal with difficult times? Our Heavenly Father, once more we seek your face. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan namin nagawa, Panginoon, mula nung huli kami nag-confess sa inyo. Sa mga maruruming bagay na pumasok sa aming isip at lumabas sa aming bibig. Sa mga ginawa namin, Panginoon, at mga inasal na hindi tama, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo kami ng banal at malinis na dugo ng Panginoong Jesus. Gawin niyo po kaming karapat-dapat ngayon na makinig ng inyong salita. Bayan niyo ang inyong Espiritu Santo ang siyang mangusap sa amin, buksan ang aming puso. Makita ka namin, Panginoon, ng mukhaan sa Espiritu. Nawa kayo ang mataas, Panginoon, ang inyong po mga anak naman ay mga tuto kaming lahat. Buhusan niyo kami na inyong pagpapala, ng inyong karunungan. Cover us with the blood of Christ and infill us with the Holy Spirit. Speak to us with power, O God. We ask you with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Marami po mga difficult times ang dumadating sa ating buhay. Ano-ano ang mga difficult times na dumarating sa ating buhay? Nandiyan yung mga trials. Ano ba yung mga trials? Yun po ba mga hirap na nangyayari sa ating buhay na hindi naman parusa sa kasalanan? Pero bago po natin i-brand ang isang bagay na mahirap na trial, tiyakin muna natin na wala nga tayong kasalanan. Dahil yung mga iba, hindi naman pala trial dahil yung pangalawang hirap ang nararanasan, chastisement o kaya ay palo. It is an act of self-righteousness para sabihin natin, I'm under trial, when we should be saying, I'm under chastisement. So yan po ang mga hirap na dumadating sa ating buhay, mga pagsubok, na yun ay wala po tayong atraso, pero para tayong nahihirapan ng sobra, subalit yan ay isa lamang uri ng pagsubok. Meron naman chastisement, palo, dapat lamang na dumating dahil meron tayong ginawa o patuloy na ginagawa na kasalanan. At meron naman pong dumarating na mga paghihirap sa buhay, mga difficult times, which are effects of causes. What do we mean? Bunga ng mga ating itinanim. Kasi sabi sa Bible, kung ano ang iyong itinanim, yan iyong aanihin. Kaya kamisan, meron tayong nadaranasan ng mga hirap, mga difficulties, dahil inaani lamang naman natin kung ano ang karapat dapat na anihin ng ating mga ginawa at inisip ng mga nakaraang araw o linggo, buwan o taon. Kasi po kumisan taon bago bumalik. Akala natin lusot na yung kasalanan. Walang nangyari. Pero hindi po, because the Lord says, whatever a man sows, that he shall reap. God is not mocked. And the Lord says, be sure your sin will find you out. Ang isang kasalanan na ating ginawa ay para nating pinawala na missile at yan ay lilipad sa himpapawid, subalit bubuelta sa atin at sasabugan din tayo sometime. We are not going to pay in hell for the sins that we do after we have been born again, but we're going to pay on earth for the sins that we do after we have become born again. God is not mocked. Whatever a man sows, that he shall reap. Kaya meron pong mga nangyayari, effects of causes in our lives. At meron pa pong mga hirap. At masasya kayo pag sinabi ko yung word na ito dahil ito yung no, tabu sa mga Christians. Mga paghihirap na dahil sa chance. Ibig sabihin, wala naman talagang rational reason kung bakit nandun. Anong chance? Chamba-chamba, ganun ba ang buhay? Pachamba-chamba. Sabi natin, ang mga Christian, walang pachamba-chamba, walang paswerte-swerte. Ecclesiastes 9:11, Solomon, the wisest man that walked the face of the earth, said, I have seen something else. And why don't you open your Bible? Look at it with me, baka sabihin nyo, inimbento ko. Ecclesiastes 9:11. Ecclesiastes 9:11. Sa Tagalog yata, tagapagturo ang Ecclesiastes. Something like that. Ecclesiastes 9:11.
I have seen something else under the sun, Solomon said. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Anong sabi ni Solomon? May kakaiba pa akong bagay na nakita sa ilalim ng liwanag ng araw, at ito ay hindi naman laging yung mabibilis ang nananalo sa mga paligsahan ng pabilisan. Ang nananalo sa mga digmaan ay hindi naman laging yung malakas. Ang mga kapagkainan at mga kasaganaan ay hindi laging nagpupunta sa marurunong, at ang kayamanan ay hindi laging napupunta dun sa talagang mga pantas o matatalino. At ang mga favor daw ay hindi laging napupunta sa mga learned. Sabi niya, but time and chance happen to them all. In other words, there are things that happen in our lives that are not trials, that are not chastisements, that are not effective causes, and yet they happen. And Solomon called them chance. So ano maaaring mga mangyari sa isang pamilya na mga difficulties that can be called trials or chastisements, effects of causes, or chance? Laging sinasabi ko open and close quotation, para hindi tayo maging fatalistic na paswerte-swerte. Pero may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, nangyayari unreasonable pero nangyayari pa rin. Therefore, what are this? It can happen kung kayo may mga anak na, sometimes sa inyong mga anak. Minsan naliligaw sila ng landas, nagiging unwed mother, unwed father, nalululong sa mga drugs, sa bisyo, nagiging komunista, namumundok, nagiging kung ano-ano, nagiging aktivista, nagiging japayuki, kung ano-anong nangyayari sa mga anak natin. Either trial, chastisement yan, effects of causes, or chance. Maaari din naman na yan ay nangyayari sa ibang miyembro ng ating pamilya, sa ating extended family. It happens, at tayo naaapektuhan. Maaaring nakakaranas tayo ng hirap, hindi lang sa mga anak, sa mga magulang, sa mga in-laws, kundi hirap sa pananalapi. Hirap sa kalusugan. At sa buhay ngayon, isang sakit lamang na matindi-tindi, naghihirap ang isang mag-anak kung hindi talagang malalim ang pinagkukunan. Hirap sa kaligtasan. A lot of people are probably unsafe or are in danger. Hirap, kutakot-takot na paghihirap when it comes to prestige. Nasira ang pangalan ng pamilya, napahiya, natumba ang monumentong itinatayo ng ubod ng Tagal. It can happen. Yan ang mga hirap at mga pahirap na maaaring mangyari sa isang pamilya. At kapag dumarating ang mga hirap na pag-aralan na natin at nasabi na natin, dalawa lang ang maaaring mangyari sa isang pamilya. Sila'y lalong magkapit-kapit at maging matibay sa pagharap sa mga hirap o magkanya-kanya at magkahiwa-hiwalay at igupo sila at durugin sila ng hirap. Hindi maaaring maiwasan ng hirap. Kahit tayo naging born-again Christians, hindi tayo exempted sa hirap. Sinabi nga natin, meron na hirap na trial. Nagpapakabanal ka pero nahihirapan ka pa rin. So trial. Meron naman na hirap na chastisement. Inani mo lang ang iyong ginawa. Merong hirap na cause of an effect. And then merong hirap na hindi mo maipaliwanag na tinawag nga ni Solomon na chance. How do we deal with family difficulties? Maging mayaman o mahirap ang isang pamilya, maging mga mangmang o mga pantas, maging magaganda o hindi magaganda, maging matatangkad o mga pandakake, may mga hirap na dumadating sa mga pamilya. Hindi maiiwasan. Kaya paano po bilang mag-asawa haharapin ang hirap? Kaninang umaga, meron tayong natunghayan na kasaysayan ng talagang napakagandang couple, Priscilla and Aquila. Ngayon naman po, mag-asawang kabaligtaran at kung paano na hinarap ang paghihirap. Kilala niyo si Job. Kilala niyo si Job. Napakayamang lalaki. Maraming anak, nagagandahang lalaki, nagagandahang babae. Maraming tinatangkilik, maraming kabuhayan. Iginagalang sa buong lupain. Subalit,
pinayagan ng Panginoon na magkaroon ng trial. Si Satanas ay sumabi sa Panginoon, kaya naman makadiyos yang si Job, binibigay mo lahat. Subukan mo, natanggalin ang kanyang mga na-enjoy sa buhay at pag hindi kanya minura. Kaya sabi ng Panginoon, sige, galawin mo, huwag lang siya at ang kanyang pamilya. Kaya sa isang iglap, ang lahat ng kabuhayan ni Job ay nangawala. To make a long story short, isang iglap, nawala lahat ang kanyang kabuhayan. Sabi niya, praise the Lord. Sabi ni Lord, kita mo na, sabi sa iyo sa akin yang si Job. Kasi hindi mo nang pinagalaw ang mga mahal sa buhay Ipagalaw mo lang sa akin at isusumpa ka niya. Sige, galawin mo, pero huwag mo siyang gagalawin. Sa isang iglap, mga kapatid, namatay ang lahat ng anak ni Job na nagsasaya. Sinabi ng Panginoon, sige, galawin mo, huwag mo lang papatayin. At si Job ay tinubuan ng katakot-takot na bukol mula ulo hanggang paa. Nagnanaknak ang kanyang buong katawan at siya dinadapuan ng katakot-takot na langaw. At sa kati ng kanyang mga sugat ay kinukutkot niya ng mga basag na paso at kinakamot niya. At siya umupo dun sa abo as a sign of mourning, and I believe also for comfort, at binudburan niya ang kanyang sarili ng abo para huwag naman siyang masyadong maging mamasa-masa sa katas ng mga sugat at huwag siyang masyadong madapuan ng langaw. At pinuri pa rin niya ang Panginoon. May 3 kaibigan siyang dumating na una sa akala niya ay makikiramay. Yun pala, walang ginawa kundi siya ay alipustain at siya ay sisihin. At siya sabihin, kasi may kasalanan ka, imposible naman hindi mangyari sa iyo kung wala kang kasalanan. Aminin mo na lalo pang nagpahirap itong dumating upang makiramay daw. At ano ang nangyari? Nawala ang lahat ng mahal sa buhay, nawala ang lahat ng mahalaga sa buhay, nawala ang lahat ng kayaman at mga anak. Subalit, si Satan may itinira at yun ay ang kanyang asawa. Job 2:9-10, his wife said to him, are you still holding on to your integrity? Curse God and die. Sabi ng babaeng ito, ano? You are still holding on to your integrity. Ginagalang mo pa rin na yung sarili. Ganyan ka pa rin. Ba't hindi mo nalang murahin ng Diyos at mamatay ka na dyan? Yan ang sinabi ng kanyang asawa. And he replied, you are talking like a foolish woman. Should we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Pag-aaralan po natin ngayon ng 2 paraan how to deal with family difficulties. Isa is how not to deal with family difficulties, and then the other is how to deal with family difficulties. Tingnan niyo po yung babae. Meron tayong matututunan sa kanya. At talagang katakataka. Tinanggal lahat ng mahahalaga, itinira yung asawa. Bakit kaya? Yung pala, kakampi ni Taning ang asawang ito. Siya siguro yung umagang-umaga, nag. Ayan, Diyos ka ng Diyos, dasal ka ng dasal, nagkakapeste-peste ng buhay natin, Diyos ka pa ng Diyos. Kita mo nga, ganyan. Diba? Siguro nagto ng morning, noon, and evening. Kaya talagang itinira siya ni Taning kakampi ng kaaway at gagamitin ng kaaway. Sabi niya, are you still holding on to your integrity? Why don't you curse God and die? Nasabihan na ba kayo ng inyong misis ng ganyan? Biruin ninyo ito. Balot na ng galis yung tao. Namatay lahat ng anak, nawala ng kaibigan, nawala ng privilege, nawala ng social position. Ito pa yung asawa, nag. How are we not to deal with difficulties? First is, especially if it's a family difficulty and you are husband and wife trying to solve it, do not be a discouragement. Mahirap na nga ang sitwasyon, pinapahirap mo pa. Halos wala na ng pag-asa, ikaw pa ang maglulubog lalo. Do not be a discouragement. Whenever there's a family difficulty, number 2, do not be sarcastic. Huwag yung masyadong mahapdi kung magsalita, matalim ang dila. Nagkakandahirap-hirap na nga ang buhay, dadagdagan mo pa ng pagbubunga nga. At maraming lalaki, bungangero. No, hindi lang babae. So don't be sarcastic. And do not be hopeless.
Do not spread, do not inflict, and do not infect people with a sense of hopelessness. Kung mahilig kayo manood ng cartoon, yung Gulliver and His Travels, meron dong karakter na may gagawin sila, we'll never make it, I know it. Yung, ewan ko kung nakita nyo na yung cartoon na yun, napaka-negative. Tataka sila, we will be caught. Diba? Tatawid sila ng dagat, we will drown. At may mga taong ganyan. Makita mo lang mukha nila, nawawalan ka na ng gana na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil negative laging hindi tayo pwede, mahirap yan, mahirap ito. Walang nakitang positive, laging negative. And so therefore, when you are facing a family problem, do not be hopeless. Pag ang Espiritu bumigay na, bibigay na lahat. Kaya kailangan yung triumph of the Spirit. Sabi nga natin, di ba? All spiritual truth manifests physically. Kaya sa spiritual area, pag bumigay na tayo, kasunod na yung actual na pagbigay, yung pagsuko. And very importantly, brothers and sisters, husbands and wives, when there are family difficulties, never, ever, ever blame God. Bakit hindi natin sisisihin ng Diyos? Itong isang bagay na gusto kong tandaan yung mga kapatid. Tandaan nyo itong mabuti. Walang utang sa atin ng Diyos. Hindi siya dapat magbigay sa atin ng anything good. God does not owe us anything good. If there's anything that we deserve from God, it is hell, not anything else. Kaya salamat na lamang at binibigyan niyo tayo ng mga mabubuting bagay. Kung dumating ang time na yun ay bawiin, yun ay mawala, hindi tayo dapat manisi. Wala tayong pautang sa Diyos. Sa magtampo-tampo at magalit-galit kung ang hinihingi natin ay di niya ibinibigay. Maski yung mga nagsaserve sa Lord, akala mo nakapagturo lang sa Sunday school, nakapag-donate lang, nakapag-ganito, akala mo may utang na ang Diyos sa kanila na dapat ngayon bigay ng Diyos ang lahat ng kanilang hinihiling. No, we cannot serve God to the point that we can equal His service to us. Kaya hindi tayo makakatabla, hindi tayo makakabayad, walang utang sa atin ng Diyos. Kaya yung mga nagpapatampo-tampo pa dyan sa Diyos, at bakit? Pinalaki mo ba ang Diyos? Pinakain mo ba ang Diyos? Pinautang mo ba siya? May patago ka ba? Patampo-tampo ka pa kung hindi ibinibigay ang iyong ibig? This is a thoroughly foolish thing to do. Huwag na huwag sisisihin ang Diyos. Then out of the experience of Job and his wife, and may we add something else, do not ever start the blaming game. Ang problema sa atin, pag meron ng problema, pag meron ng hindi magandang nangyari, sisihan na ng sisihan. Walang problemang nalulutas pag may nagsisisihan. In fact, pag nagsisihan na tayo, lumalala ang problema dahil nag-aaway-away na ngayon yung mga tao na dapat ay magtulong-tulong para ma-solve yung problema. Pag may problema na, it is no time for blaming. So, couple, when you have problems, when you have family difficulties, when you have a family crisis, do not ever start the blaming game. Kahit siya ang may kasalanan, pag nanisi ka, may kasalanan ka na rin. Pareho na lang. Ang pagkakaiba lang, nauna siya ng konti. And so pareho na rin guilty. At pag may mga crisis, do not be judgmental. It is not a time to be judgmental. Meron po ako ilang pamilya na nasaksihan ko, pumasok sila sa time of crisis, at hindi sila naging judgmental. Isang anak nila ay, ang dalaga ay bigla na lamang naging pregnant. Na-realize nila, pregnant ang bata. Anong gagawin mo? Doon mo pa ba yung pagsasasampalin, ihuhulog sa bintana? Ano pa? Wala na eh. Kailan ba kailangan ng mga anak ang mga magulang? Hindi ba kung sila'y nakadapa? At nakita ko ang mga pamilyang ito, hindi nila inalintana yung maaaring sabihin ng tao, hindi sila nag-express ng galit, and they picked up the pieces and helped the daughter live again.
May mga pamilya, kung kailan na nga nagka-disgrasya na yung anak na babae at saka pahahampasin, pahihiyain pa sa tao at saka papalalayasin. Kung ganun, bakit pa tayo may pamilya? Katanggap-tanggap lang ba tayo sa pamilya kung tayo ay honor student? Kung ikaw ay summa cum laude, proud na proud ang iyong nanay, at kung ikaw ay naging desgrasyada, itatakwil ka. Ganun ba? Kailangan ba tayong makarating sa isang level of excellence to be acceptable to our family? Bakit pa tayo may pamilya if we have to earn acceptance? Bakit ba tayo binigyan ng pamilya? At kayong mga magulang, bakit ba kayo ginawa ni Lord ng mga magulang ng inyong mga anak? Para lang ba tanggapin ang inyong mga anak in times of glory at talikuran sila sa times of shame? When there is a crisis, especially if the crisis comes from the children, it is time to be loving and tender and good and kind parents. Hindi kayo kailangan maging mga hukom. Kailangan lang maging mga doktor na gagamot sa sugat na inyong mga anak. And so, do not be judgmental in times of crisis. Kahit sinong nagkamali obviously, pero pag ipinagdukdukan ba natin ang mukha niya sa semento, makokorek pa yun? At kung ang pamilya ay tatalikod pa sa kanyang miyembro na nagkamali, sino pa ang tatanggap sa taong yon? Kaya tayo may pamilya. Our family is our shelter from all kinds of storm. We don't have to come up to a certain standard to be accepted by family. Kaya tayo may pamilya. Hindi naman ibig sabihin ay ating ito-tolerate at babaliwalain ang lahat ng pagkakamali ng miyembro ng pamilya. Pero there is a time to teach before the fault happens. Pag nangyari na yung pagkakamali, it's no longer time for preaching. It's already time for healing and for forgiving and for recovery. I-time natin. Maraming mga magulang nagkulang sa pagtuturo at pagkatapos nung nagkamali at saka nila pinagdudutan ng mukha at saka tinuruan ng tinuruan kung kailan nadapa na. Hindi ganon. Wrong timing. Kung magtuturo rin lang mga magulang bago magkamali ang mga anak. Kung nagkamali na, hindi na time. Kaya kakantahan ka ng Papa Don't Preach. Kasi may mga time talaga na wrong timing ang preaching. When people are already down, they don't want to hear a sermon. They only want to feel your extended hand helping them. Mga magulang, malaman naman kung kailan nagsisermon at kung kailan tumatanggap na lamang. So don't be judgmental. And another way, do not do, when dealing with difficulties, tulad ng nabanggit ko, do not be image conscious. Yung ibang mga magulang, mas pinapahalagahan ng kanilang social image kesa sa mga nararamdaman ng mga hapdi ng kanilang mga anak. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang prestige, kung paano sila tinitingnan ng komunidad. Kaya mga ipokrito ang maraming pamilya at ang isinasakripisyo ang mga anak. O ano ngayon kung yung anak mo bubing? Ano ngayon? Kailangan bang pilitin mo yan ng pilitin para pag may tao magpasikat? Kung hindi niya alam Kailangan ba talaga yung image na yan? Maraming mga magulang, ang anak ginagamit lamang para magpasikat. Kaya tuwan-tuwa ang magulang pagka ang anak na babae maganda, laging maid of honor sa mga kasalan. Paano kung maid of horror ang inyong anak? Itinatakwil-takwil na. Di ba? Pag dishonorable mention, hindi na kayo umaate ng mga graduation. Ganun ba? Tapos kitang-kita ng mga gifted children at ng mga hindi gifted children ang difference ng inyong pakikitungo sa kanila. Yung mga anak nga na mas bubing, mas hindi maganda, mas may deformity, yun ang mas dapat bigyan ng added attention and care. Kulang na nga yun. Pero yung kulang binabawasan, yung meron, yung pang dinadagdagan. It's not human. And definitely, it is not the ministry for parents that God has given many of the parents. So do not be image conscious. Kung ano sasabihin ng mga tao? Ang mahalaga, nagmi-minister kayo sa pangangailangan ng inyong anak. Hindi nagwa-whitewash tayo. Hindi yung itinatago natin to the point na nasasaktan ang mga bata. Ganon din sa husband and wife.
Kumisan, pinapahirapan mo ang iyong asawa para sa sasabihin ng iba. Kaya kawawa ang mga asawa ng kwana, mga politicians. Kung yung babae hindi talaga mahilig sa politics, nauobligang magkakanta, magtatarang, magpagulong-gulong sa mga entablado dahil sa ambisyon ng asawa. So, kahit na hirap na, masakit ang ulo, nakangiti pa sa publiko, mas mahalaga pa sa kanilang image nila sa publiko kesa yung comfort, kesa yung well-being of the loved one. Make sure that your home is your sanctuary against all the evil of this crooked world. Na ang mga miyembro ng inyong pamilya, pagpasok sa inyong tahanan, ay naguhubad na ng mga maskara sapagkat sila'y tinatanggap for what they are. So therefore, when we have crisis, remember, do not be a discouragement, do not be sarcastic, do not be hopeless, and do not be an agent of hopelessness. Do not blame God. Do not start blaming one another. Do not be judgmental, and forget about your image. Just minister to your family. Yan po ang how not to deal with difficulties. Now, how can we deal with difficulties? Kung negative ang nakita natin sa asawa ni Job, si Job naman ay merong positive na itinuro. How can we deal with difficulties? First of all, baligtarin natin yung kaninang mga how not to, at yon ay how to deal with difficulties. At si Job may naidagdag, sapagkat hindi naman lahat ng pamilya at hindi sa lahat ng panahon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na patunayan ang ating pagmamahal. In times of crisis, let love prevail. Then you can say that everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. It's a blessing to have a trial because it is an opportunity for heroism. Not many people have the same chances. So let's be alone with God for a while and think of the trials that you may be undergoing right now, or chastisement, or effects of causes, or what you might call chance. Kung ano man ang hirap na dinaranas ngayon, ipinapakita nyo ba ang inyong pangil o ang inyong ngiti? Iniaabot nyo ba ang inyong kamay para tumulong o nangangalmot kayo? Sa mga problema, ano ba ang lumalabas sa inyong bibig? Pampalakas ng loob o pampasira ng loob? You can choose what you want to be. But the Lord has already enabled us and has given us the power to be the best people that we can ever become. It is your fault if you will not choose to be the best that you can become. I can do all things through Christ who strengthens me. And the Lord said, never will I leave you. Never will I forsake you. Isipin nyo si Job, naranasan ng lahat, pero nanatiling tapat. So we pray alone and consider ourselves. At kung meron kayong nakikita mga kapatid sa inyong puso na pagkukulang sa inyong husband or wife, sa inyong anak o magulang o kapatid, sa times of crisis, hindi tayo naging supportive, naging tayong mga hukom, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At sa pinakamaagang panahon, humingi ng tawad sa mga taong pinagkulangan natin. At ngayon, gumawa tayo ng isang magandang commitment to the Lord na sa times of crisis, we will let His holiness and His love shine through us. Let's be alone with God, then we will pray together. At sa mga magsasabi, Lord, sa mga times of crisis, napatunayan ko na at nakita ko na kulang ako sa love, kulang ako sa tenderness, kulang ako sa encouragement. Pero Lord, gusto kong baguhin yan at gusto kong tanggapin ang inyong pagpapala. Kung sino man na magsasabi niya na, Lord, I want to be more loving and more supportive and more caring and more stable in times of crisis, but I cannot do it on my own and I need you and I need your Holy Spirit. I would like to pray for you. Stand where you are and receive the blessing of the Lord. We cannot do anything apart from the Lord. He said, apart from me, you can do nothing. But if we abide in the Lord, we will have all the fruit of the Spirit, the fruit of abundance, the fruit of godliness. Our Heavenly Father, standing before you now are men and women of your church, the people of your fold, the sheep of your pasture, accepting our weaknesses,
declaring them to you, O Lord. As each one seeks forgiveness, may you grant us that forgiveness, O Lord. And in the name of Jesus, the Mighty One, the precious, loving Savior, the gentle teacher, the caring shepherd, in the name of Jesus of Nazareth, I ask you, Lord, bless these men and women who would like to make a commitment to be more supportive, to be more loving, to be more tender, to be more stable and godly in times of crisis. May you anoint every man and woman standing before you today. And may you anoint them, Lord, so that each time that there is a crisis, they will remember this time, and they will remember you, and they will remember their commitment, and they will remember your power, and then they will be angels that will serve their spouses and children and extended families. Enable us, O Lord, and we are confident that you hear this prayer as we ask you in the mighty and precious name of the Lord Jesus Christ, who lives forever and ever to intercede for us. Thank you, Father. Thank you for touching us, and thank you for the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.